Ang pag-aaral po natin ngayon ay bahagi ng kwento yung buhay ni Jacob kung saan nakipagbuno siya sa Diyos. Pag-aralan po natin ito at tingnan po natin kung ano ba yung katuroang nakapaloob sa kwento ng buhay ni Jacob at kung ano naman yung aplikasyon nito sa atin ngayon. Ang encounter na ito ni Jacob sa Diyos ay mababasa natin sa Genesis chapter 32. Ang pangunahing talata po natin ay nagsisimula sa verse 24 hanggang 26. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog na salin at New American Standard Bible po para sa English na salin. Jacob wrestles with God. Nakipagbuno o nakipaglaban nga ba kaya sa Diyos itong si Jacob? Basahin po natin ang reference verse natin. Dito nagmula yung kaisipan ng ating title para masabi natin nakipagbuno si Jacob sa Diyos. Genesis chapter 32 sa verse 28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ito po yung talata na nagsasabing nakipagbuno nga sa Diyos si Jacob. At dito po nabasa natin na nagtagumpay si Jacob. And tinawag siya na Israel na. At nasabi pa rin nga po ni Jacob na nakita niya yung mukha ng Diyos. Sa verse 30 po, diyan pa rin sa chapter 32, sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayon may buhay pa rin ako at tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. So sabi po ni Jacob, I have seen God face to face. Nakipagbuno siya at nakita niya ang Diyos. Ano po ang mensaheng nakapaloob dito sa kwentong ating pag-aaralan? At pag-isipan po natin. Tingnan po natin at pag-aralan po natin kung ano din po yung aplikasyon nito sa ating buhay ngayon. Pero bago po natin puntahan yung pangyayari sa ating mga pangunahing talata, balik-aralan natin yung kwento ng pinagmula ni Jacob hanggang sa makarating tayo sa main story ng pakikipagbuno niya sa Diyos. Medyo mahaba po yung background ng ating kwento, kaya tulungan po ninyo ako mga kapatid, alalahanin po ninyo yung mga tagpo at tulungan po ninyo ako na maalala yung mga ilang detalye sa buhay ni Jacob. So ito po yung background ng ating main story. Si Jacob, syempre anak siya ni Isaac. Kung maalala niyo si Isaac yung last time na pinag-aralan natin tungkol sa foreshadowing of Jesus, di ba? Yung ipinanganak ay yung pangakong anak ng Diyos kila Abraham, yung inialay yan si Isaac. Nagka-anak siya si Jacob. Pagtungtong po kasi ng 40-year-old ni Isaac, nagkaroon siya ng asawa na si Rebecca. Sa prayers ni Isaac na gusto nilang magkaroon ng anak, tinugon sila ng Diyos, pinagkalooban sila ng Diyos. Ang ibinigay sa kanila kambal. Yung panganay sa kambal, si Esau. Ang description ng Bible, mabalahibo yung katawan, mapula yung katawan. Yan yung description kay Esau. Yung kasunod nun, eto yung si Jacob, yung bunso sa kambal. Lumabas siya na nakakapit sa sakong ni Esau. Ngayon, yung dalawang bata, lumaki po ng ganito. Nagamit po ako ng konting ilustrasyon. Lumaki si Esau na naging mangangaso. Sanay sa labas ng bahay. Samantalang si Jacob, taong bahay. Si Esau sanay sa field, si Jacob sanay sa gawaing bahay. Ngayon yung pagkakaiba ng kambal. Hunter si Esau, taong bahay si Jacob. Ang paborito ng tatay nila ay si Esau, paborito ni Isaac. Si Jacob naman, paborito ng nanay nilang si Rebecca. Si Esau, siya po yung panganay, siya yung may karapatan talaga doon, yung may birthright, no? May karapatan siyang magmana ng mga pag-aari tsaka kayamanan ng pamilya nila. Pero sa kwento, makikita natin
parang may interest din si Isaac ay si Jacob sa pagkapanganay. Kaya minsang umuwi ng bahay itong si Esau, gutom na gutom, galing siya sa pangangaso, nadatnan niya nagluluto ng nilaga si Jacob. Tawag nila mapulang nilaga. Sabi ni Esau, pakainin mo naman ako niyang niluluto mo, Jacob. Gutom na gutom siya, galing siya sa pangangaso. Sagot ni Jacob, sige, bibigyan kita ng pagkain, pero ang kapalit, bibigay mo sa akin yung karapatan bilang panganay. Pumayag naman tong si Esau, no, kapalit ng niluto ni Jacob na nilaga, tas dinagdagan pa nga ni Jacob ng tinapay, pumayag na na ibigay yung karapatan kay Jacob na yung pagkapanganay. Mabasa po natin yan sa last part ng Genesis sa chapter 25, yung last part ng chapter 25. Dito po sa verse 34, sabi po dito, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentehas. Stew, lentil stew yung pala yan. Siya'y kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Yung napakagandang pwesto niya. Ganon lang ipinagpalit ni Esau yung kanyang pagkapanganay sa pagkain. Nung dumating yung panahon naman na matanda na yung kanilang tatay na si Isaac, naisip ni Isaac, bago man lang siya mamatay, mabasbasan niya yung kanyang anak na si Esau, yung kanyang panganay na anak. Kaso po, itong si Jacob, sa tulong ng nanay niyang si Rebecca, nagpanggap naman siya na bilang si Esau. Dinaya niya yung kanyang ama. Hiningi ni Jacob yung basbas ni Isaac na nagpanggap siya si Esau, siya yung panganay. Sabi po dito sa Genesis 27, sa verse 19, sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau. Yun yung sinabi ni Jacob no, mismo sa kanyang ama, siya daw si Esau na iyong panganay. Ginawa kong ayon sa sinabi mo. Bumangon ka ngayon, umupo at kumain ka ng aking usa upang ako'y mabasbasan mo. May instructions kasi si Isaac sa kanyang anak na si Esau. Kaso narinig yun ni Rebecca, sinabi niya kay Jacob. Sa pagpapanggap naman ni Jacob, binasbasan nga siya ng tatay nilang si Isaac. At katatapos lang po nung basbas, katatapos lang nung blessing kay Jacob, saka naman dumating si Esau. Huli na siya. Natapos na, no, pinagpala na ni Isaac yung kapatid niya. Nakita natin dito yung ugali ni Jacob, tuso, no, manloloko, mandaraya. Kaya galit na galit sa kanya yung kakambal niya si Esau. Gusto siyang patayin. Sa verse 41 po, kaya't kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa sarili, malapit na ang araw ng pagluluksa sa aking ama. Pagkatapos ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Kinapuotan talaga niya, no? Galit na galit siya. Dalawang beses nga naman siya inagawan. Yung pagkapanganay, tapos ito yung basbas. Tapos siguro ito na lang hinihintay ni Esau, may edad na yung kanyang tatay. Pagkatapos nung pagluksa na yon, kung darating na yon, ang plano niya na ay papatayin si Jacob. Ngayon, ang payo naman ng mga magulang, payo ni Rebecca at ni Isaac, para maprotektahan nila, anak pa rin naman nila si Jacob, para maprotektahan, pinalayo nila, pinapunta nila sa Haran, sa lugar ng pamilya ng nanay ni Rebecca, no? Nandun yung mga kamag-anak na, nandun yung kapatid ni Rebecca, si Laban. So pinapunta ni na Rebecca si Jacob dun sa Haran. Sabi po sa verse 43, ngayon, ang nagsasalita dito si Rebecca, anak ko, sabi niya kay Jacob, sundin mo ang aking tinig, bumangon ka at tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa Haran. Para hindi po mapatay ni Esau, inilayo nila si Jacob. Malayong lugar talaga yun, yung mula dyan sa kinatitirahan nila, doon papunta doon sa Haran. Malayo yan. At sumunod naman si Jacob. Sabi po dito sa verse 10 sa chapter 28 na, umalis si Jacob sa Beerseba. Diyan sila nakatira at pumunta sa Haran. Yun yung lugar ng pamilya ni Rebecca. At diyan po sa Haran,
diyan na nagkaasawa si Jacob. Ang napangasawa naman niya yung mga anak ni ng tito niya, si Laban. Ang napangasawa niya si Leah at saka si Raquel. Tapos naging asawa din ni Jacob yung alipin ni Raquel, si Bilha, tsaka yung isang alipin din ni Leah, si Silpa. Nagkaanak si Jacob doon sa kanyang mga asawa. Diyan nagsimula yung 12 tribes ng Israel. Diyan ang galing yung bansang Israel. At diyan po sa Haran, kung saan pinagtago, pinalayo ni na Rebecca si Jacob, diyan na po siya tumanda. Diyan na po si Jacob lumaki yung pamilya. Diyan na rin siya umunlad. Diyan siya yumaman. Diyan dumami yung mga alagang hayop ni Jacob. Hindi lang basta umunlad sabi po dito sa verse 43, kaya't si Jacob ay naging napakayaman at nagkaroon ng malalaking kawan, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at mga asno. So yun yung sukatan noon nung kalagayan sa lipunan. Mayaman sila. At marami pa pong nangyari sa pagitan ni Laban at ni Jacob, kasi nagsimula po siyang worker ng tito niya ni Laban, pero napaunlad yung mga paghahanap buhay ni Laban. Tapos siya din umasenso si Jacob. So marami pang nangyari sa pagitan nila, no? And pagdating dito sa kasunod na chapter, sa chapter 31, uuwi na o babalik na si Jacob sa Beer-sheba. Aalis na siya diyan sa Haran. Nakipag-usap po kasi ang Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng panaginip. Sa chapter 31 sa verse 13, ganito nakalagay: Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. So sabi ng Diyos kay Jacob, leave this land, itong Haran, and return to the land of your birth. Dun ka uwi ka ulit dun sa Beer-sheba. Nung panahong ito, 'di ba, dumami na yung pamilya ni Jacob, naging mayaman na siya. Nung panahon naman na yan, si Esau, yung kakambal niya, naging isang malaking pamilya na rin. Kung lumaki yung pamilya ni Jacob, ganun din si Esau. At nakatira naman sa Edom. Yung pamilya ni Esau. Nagpunta si Esau sa tito niya, kung maalala nyo, may tito siyang si Ismael. Si Ismael yung anak ni Abraham kay Hagar, yung alipin ng asawa ni Abraham, di ba? So, doon naman nagpunta si Esau. Ngayon po, dahil uuwi na or babalik na si Jacob sa kanyang lupang sinilangan, alam niya galit pa rin sa kanya yung kanyang kakambal So bago pa siya makarating sa mismong lupain na yon, nagpadala ng alipin si Jacob papunta kina Esau. Yung travel time po niya na yung mula Haran pabalik ng Beer-sheba, sabi po ng mga Bible scholars, malayo yan aabot yung sa mode of transportation nila noon, aabot ng halos isang buwan na paglalakbay. 25 to 30 days na paglalakbay. 8 hour a day na paglalakad or paglalakbay. At sa buong paglalakbay na yon, ayon po sa mga naunang nagsaliksik noon sa kwento ng buhay ni Jacob, sa buong travel time ni Jacob pabalik ng Beer-sheba, nag-aalala siya at natatakot siya kay Esau. Kasi alam niya, malaki yung kasalanan niya kay Esau. So, nung malapit na sila sa lugar, nagsugo ng alipin si Jacob. Nagpaalam siya Nagpaabot siya ng mensahe na uuwi na siya at makikipagkasundo na siya kay Esau. Sabi po dito sa Genesis chapter 32 sa verse 5, marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. So yun yung message, no? At saka peace offerings ni Jacob sa kanyang kakambal na si Esau. So pinabigay niya lahat yan para daw that I may find favor in your sight. Pagbalik ng mga sugo,
Nagpaalam kasi si may pagkasundo na ako sa iyo. Ito pa yung mga mga ari-arian ko. So, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila kay Jacob, Master or kaya Panginoon or Jacob, nakausap na namin si Esau at sasalubungin kayo ng 400 kasama niya yung 400 na kalalakihan. So, natakot ngayon to si Jacob. Sabihin po natin yung verse 7 sa chapter 32 pa din. Kaya natakot ng husto at nabahala si Jacob. At kanyang hinati sa dalawa ang mga taong kasama niya, ang mga kawan, mga bakahan at ang mga kamelyo. Hindi lang siya natakot, natakot ng husto at nabahala. Hindi alam ni Jacob kung susunduin ba siya o sinusugod ba siya ni Esau kasama yung hukbo niya. Hindi niya alam kung papatayin siya. Ba't may kasamang 400 na kalalakihan? O kaya, i-welcome ba siya noon? Kaya punong-puno po siya ng pag-aalala. Ayun po dito, then Jacob was greatly afraid and distressed. So, nag-strategize si Jacob. Binati-hati niya yung grupo niya. Pinauna niya yung mga alagang hayop, yung mga alipin. Tapos, pinasunod niya na rin yung mga asawa at mga anak niya. At sa mga kasunod na talata ng chapter 32 na ito, ang ginawa dyan ni Jacob, panay-panalangin siya sa Diyos. Nagpaiwan siya sa kampo at batch per batch, isinugo niya yung mga alipin niya bawat grupo. Isinugo niya batch per batch, may dalang peace offerings. Para kapag sinugod sila ni Esau, sasabihin nila may dala silang regalo para kay Esau. Tapos nasa likuran nila, nasa bandang dulo, kasunod nila si Jacob. So ganun yung bili ni Jacob, no? Dahil grabe yung takot niya sa kapatid niya, pinaghati-hati niya yung grupo niya. Sa verse 20, at sasabihin ninyo, bukod dito, may dalang may mga dalang mga peace offerings bukod daw po doon, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang iniisip baka mapaglubag ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng regalo na ipinauna ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. So sa pinakadulo, last line si Jacob, kung galit na galit pa nga naman sa kanya si Esau, baka sakali pagdating sa kanya humupa na yung galit sa dami ng mga pinaunang regalo. And dito po natin sisimulan yung ating main verse, no? Yan yung background ng ating kwento. At magsisimula tayo nung nag-iisa na si Jacob, kasi pinauna niya na yung lahat Dito sa verse 24 tayo magsimula. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Ito po yung mga talatang ating pagbubulay-bulayan ngayon, simula sa verse 24 hanggang sa verse 26, yun yung ating main verses. Sabi dito, then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. So maring gabi ito nagsimula, o kaya hating gabi nangyari yung pagbubuno nila hanggang mag-umaga. So sino ngayon itong lalaki na ito? No, isang lalaki, sabi po dito. Sinasabi po ng mga Bible scholars, isang anghel daw po ito na nire-representa ang Diyos. Kung naalala nyo, di ba, katulad ng pakikipag-usap ng Diyos sa lolo ni Jacob, si Abraham, di ba, in a form of angel din. Nung sabihin ng Diyos kila Abraham, kila Sarah na magkakaanak sila ng isang lalaki. So medyo mahabang talakayan yan, no? Sa kalooban ng Panginoon, kung kinakailangang matukoy natin kung sino itong lalaking ito, or baka maipahayag pa yan sa atin sa hinaharap sa patuloy nating pag-aaral ng Diyos kung kinakailangan, tingnan po natin. Pero ngayon po, ang ating pong focus ay si Jacob nakipagbuno sa Diyos. Pinaliwanag yan, no, sa kanina binasa natin sa verse 28 kanina, na sa Diyos nakipagbuno si Jacob. So nire-represent itong lalaki, ng isang lalaking ito, ang Diyos. At sa kasunod po sa verse 25, nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob, at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. So when he saw
Yung lalaki laban kay Jacob, that he had not prevailed against him. He touched the socket of his thigh. So the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. At matagal po yung pambubuno nung naginawa ng dalawang ito, na-injured na si Jacob, pero matagal pa rin yung pagbubuno. Sa verse 26, sinabi niya, sabi nung lalaki, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwahiway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. So ganyan yung nangyari kay Jacob nung nag-iisa na siya. Kasi pinauna niya yung buong grupo niya. At ang pangyayari pong ito, bago yung paghaharap ni Jacob at ang kanyang kapatid na si Esau, ay tingnan din natin, hindi lang sa physical, kundi sa isang spiritual na kaganapan ito sa tagpong yan sa buhay ni Jacob. Ano po bang katuruan ang matututunan natin sa pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos? Remember po, magulo yung isipan dyan ni Jacob Distressed siya, di ba? Takot na takot siya. Sa kapatid niya, di niya alam kung anong gagawin sa kanya. Di niya alam kung susugurin ba siya kasi kasama niya yung 400 na kalalakihan. Kaya nga panalangin siya sa Diyos diyan. Then bigla dito may isang lalaki na nakipagbuno sa kanya. Ano yung matututunan natin sa bahagi ng kwentong ito ng buhay ni Jacob? May dalawang kaisipan po akong i-share, ibabahagi sa inyo. At ito po yung ating pag-isipan din kung paano tayo makaka-relate sa kwentong ating tinalakay. So ito po yung dalawang kaisipan. Una, yung kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa. Sa kwento ni Jacob, balikan natin yung verse 24. Naiwang nag-iisa si Jacob. Imaginein po ulit natin yung sitwasyon ni Jacob. Takot na takot siya, alalang-alala siya, distressed siya, pinaghiwa-hiwalay niya yung mga tauhan niya, pati yung pamilya niya, para kapag dumating si Esau, kung papatayin sila, merong mauuna at merong regalong handog na dala. So, baka makabawas yon sa galit ni Esau. And sa isip ni Jacob na yung guilt niya, maaaring nananariwa sa kanya kasi alam niya malaki yung kasalanan ginawa niya sa kanyang kapatid. Kaya nga gusto niyang makipagkasundo. So, ang gulo ng isip ni Jacob dyan, naiwan siyang nag-iisa na magulo yung pag-iisip at merong nararamdamang takot at distress. So, sa ganong kalagayan, then Jacob was left alone. Sa pagkakataong ito, siya ay nag-iisa. No? Sa pagkakataong nag-iisa si Jacob, kinatagpo siya ng Diyos. Paano po? At nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki. No? And a man wrestled with him. So, sa chapter na ito, bago itong verse 24, sa verse 9 hanggang 12, dahil takot na takot siya sa kanyang kapatid, walang ginawa si Jacob kundi manalangin sa Diyos na maging maayos yung kanilang sitwasyon ni Esau. So, yung katuruan nito sa atin, kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa, sa ating pananalangin. Kaya mahalaga po na naglalaan tayo ng oras sa prayers. At nawa ang kwentong ito ay makapaghikayat sa atin na maglaan nga tayo ng panalangin nag-iisa. No, lalo na po kung dumadaan tayo sa kahalintulad or kahit hindi man kasing bigat, no, pero yung halos kahalintulad na pinagdadaanan ni Jacob. Nakakaramdam ng takot, nakakaramdam ng pag-aalala, nababalisa tayo. Kaya meron ba tayong mga nais ipaabot na mga kahilingan para sa Diyos? Meron ba tayong mga gustong kasunduin? Mga ganun po. Maglaan tayo ng oras sa panalangin. Sabi nga po ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Filipos sa chapter 4 sa kanyang sulat sa verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung point na tinitingnan natin dito, in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known to God. Ipaalam daw po ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, ipaalam daw po sa Diyos, no? Let yung request ipaalam. And the peace of God,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pakikipagniig sa Kanya. Kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pananalangin sa Kanya. Kapag tayo ay left alone, nag-iisa, taimtim na nanalangin sa Diyos, kinakatagpo po tayo. Yan po yung una, no? Unang katuruan. At sa ikalawa po, ang pakikipagbuno ay sagisag ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Sa ikalawa namang katuruan. No? Again, keep in mind po yung scenario o kaya yung eksena ng pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos. Sa verse 25 po, na makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob, at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ito, mas marami pa rin kaysa sa sagot, no? Maraming tanong napukaw sa akin. Ang daming nangyayari sa tagpong ito, bigla na lang may lumitaw na lalaki at nakipagbuno kay Jacob. So, sino itong lalaking ito? Then, ano ba yung ibig sabihin ng pangyayaring ito? Kaya yun yung, habang pinag-aaralan ko siya, yung mga lumilitaw, puro tanong kaysa sa mga sagot. Ang daming image sa tagpong yan eh. Madaming katanungan sa halip na sagot yung nakikita ko. Pero po, mas minabuti ko na makita din natin sa pamamagitan nito, sa pag-aaral nito, yung imahe na handang makipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang sa manalo siya. Bagamat maraming hindi ko kayang maunawaan agad at hindi ko kayang ipaliwanag, mabuting makita natin yung imahe na handang makipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang sa manalo siya. Sabi po sa kasunod, sa verse 26, sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, malibang ako'y mabasbasan mo. Sa tagpong ito, ang makikita natin ay image ng pananalangin at pagtitiwala ni Jacob sa Diyos. So kung prayer nga ito, magdamag, no? Buong gabi hanggang magbukang liwayway, nananalangin siya. At hindi siya bibitaw hanggat hindi niya nakukuha yung basbas na gusto niya. Ang pananalangin po natin, ihalin tulad natin sa pakikipagbuno. Mag-isa tayo, seryoso, tapat, mataimtim yung ating pananalangin. Doon tayo nakikipagbuno sa Diyos. At sa ating pananalangin, meron tayong pagtitiwala. Kaya hindi natin bibitawan ng Diyos. Kasi siya lang yung may kakayahan. Siya lang yung may kasagutan. So, hindi tayo susuko. Hanggat hindi tayo tinutugon, hanggat hindi pinapagkaloob ng Diyos ang kasagutan, pabor man yan o hindi hindi tayo susuko. Hihintayin natin ang tugon ng Diyos. Dito nga po, sinaktan na si Jacob. Nalinsad na yung kasukasuan niya. Kaya grabe yung pambubuno na nangyayari sa kanila dyan. Mahabang pambubuno yan. Sinabihan na siya, bitawan kasi mag-uumaga na. Magbubukang liwayway na. Ang sagot ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Binibigyan po tayo ng kaisipan kung paano dapat taimtim na manalangin sa Diyos. Yung prayer pala dapat natin, hindi pa hinto-hinto. Hindi mahina, hindi tayo dapat nanlulupaypay. Ang turo nga po ng Panginoong Jesus mismo sa Lucas naman sa chapter 18 sa verse 1. At isinalaysay ni Jesus sa kanilang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Laging manalangin at all times and not to lose heart. Panalangin na may pagtitiwala. Yung kwento naman dito ni Jesus, tungkol ito sa, maalala nyo, dito sa Lucas 18, tungkol ito sa persistent widow, yung byuda na nagtuturo po sa atin din na huwag tayong bibitaw sa ating mga prayer. Kung akma po yung salita, yung ginawa dyan ng byuda, no, salita na akma ay pangungulit. Kung akma yan So, kukulitin natin ang Diyos. Kukulitin natin araw-araw sa ating pananalangin. Hanggang sa ipagkaloob niya sa atin yung karunungan, pagkalooban tayo ng kaunawaan kung tama ba yung ating hinihiling. Hindi tayo, itutuloy-tuloy natin yung ating prayer hanggang sagutin niya tayo. Ano man yung kasagutan na yun. Kaya laging manalangin. Yan yung nilalaman ng
at talinghaga dyan ng Panginoong Hesus eh. At kay Jacob nga po sa ating pag-aaral, ganito. Hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo. I will not let you go unless you bless me. Hanggat hindi tayo sinasagot, hanggat hindi tayo pinagpapala, makikipagbuno tayo sa pamamagitan ng pananalangin. So, tinuturuan po tayo dito na manalangin ng may pagtitiwala sa Diyos. Na hanggat hindi tinutugon, na hanggat hindi nakakamtan, hindi tayo bibitaw sa ating panalangin sa Diyos. So yan po yung ating katuruan, no? Una, kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa. At ikalawa, ang pagkikipagbuno na pinag-aaralan natin ay sagisag ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. So matapos maituro sa atin yan, yung dalawang katuruan na yan, ano naman yung aplikasyon? Kasi ang layunin po ng ating pag-aaral at pagbabasa ng Biblia ay hindi lang basta makaalam, kundi matutunan din po natin yung pagsunod. So, matapos mong maituro sa atin yung dalawang katuruan na kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa at yung pakikipagbuno na pinag-aaralan natin ay sagisag po ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, ano yung may apply natin sa ating mga natutunan? Ano yung aplikasyon? Ano yung aral? Dito po may tatlong kaisipan po rin akong ibabahagi sa inyo na ating tatalakayin. So, number 1, idulog sa Diyos ang ating mga alalahanin sa pamamagitan ng pananalangin. Sa ating main story, ang daming kinatatakutan, di ba? Ang daming inaalala ni Jacob. Ano yung mangyayari kapag nagharap sila ni Esau? Ano yung gagawin ni Esau sa pamilya niya? Kaya distressed si Jacob. Takot na takot eh. Ito yung prayer niya. Sa chapter 32 sa verse 9 hanggang 11 po ito. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa hordang ito na dala ang aking tungkod, at ngayon naging 20 tong ako. Sa verse 11 po, hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatay niya, ang mga ina pati ang mga anak. So ito yung panalangin ni Jacob sa Diyos eh. Deliver me, I pray. For I fear for him. Takot siya sa kanyang kapatid na baka pagpapatayin sila lahat, na yung ina pati mga anak. Grabe yung pag-aalala, grabe yung takot ni Jacob dito. Siguro meron din po sa atin ang daming inaalala sa buhay, o kaya may mga kinatatakutan, kaya may mga nararamdamang pag-aalala. Ano yung mangyayari sa pag-aaral ko, no? Kung estudyante ako. Ano yung mangyayari sa trabaho ko, o kaya iniisip mo kung ano yung mangyayari sa pamilya mo, or ano yung mangyayari sa hinaharap. Diba? May panganib kaya na darating, meron kayang mangyayaring masama, meron bang kumakalaban sa atin, marami bang gumugulo sa isip natin. So, minsan meron tayong mga pinagdadaanan ganyan. Sabi po ng isang nabasa ko na journal or kaya parang study, madami daw po mga tao ngayon nakakaranas ng anxiety, kaya mga stress. At sa observation po, madami daw yung nagiging madaling sumuko agad sa pagharap sa problema. Yung bang parang mahina sa pagharap sa problema. Marami daw yung ganyan, kaya tumataas po yung pag-aaral sa kaso ng mental health na problema. So baka po makatulong itong kaisipan na ito para sa ating lahat, no? Idulog sa Diyos yung ating mga alalahanin sa pamamagitan ng pananalangin. Baka ito yung solution, no? O maaaring ito talaga yung solution, no? Harapin natin yung problema, harapin natin yung anxiety, harapin natin yung mga alalahanin sa buhay sa tulong at pakikisama ng Diyos sa pamamagitan ng prayer.
Kasi di ba tinuro sa atin nitong bahagi ng kwento ng buhay ni Jacob na kinakatagpo ng Diyos ang left alone sa pamamagitan ng panalangin. Harapin natin yung problema, harapin natin yung anxiety na meron tayo, mga alalahanin sa buhay natin, sa tulong at pakikisama ng Diyos. Makipagbuno tayo sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Ngayon, paano natin maaaring epektibong paraan na idudulog sa Diyos ang ating mga alalahanin? Sa ikalawang aplikasyon po natin, maglaan ng oras sa pananalangin sa Diyos. Kung may nakikinig sa atin sa mga pagdulog natin ng mga alalahanin natin sa pamamagitan ng prayer, paano natin epektibong maidudulog sa Diyos? Sabi po dito, maglaan ng oras sa panalangin. Mag-set po tayo ng oras sa ating pakikipagbuno sa Diyos. Mahalaga po na may schedule po natin yung ating mga prayers. Hindi yung kung kailan lang natin maisipan, saka lang doon lang. Mabuti po na anytime maisipan natin ay dudulog tayo sa Diyos. Okay po yun. Pero mas mabuti din po na naglalaan talaga tayo ng oras. Pati nga lugar, no? Sa ating pananalangin na itong oras na ito ng pananalangin ko. Tingnan po natin yung ilang mga pamamaraan ng paglalaan ng Panginoong Hesus mismo sa kanyang pananalangin sa Diyos Ama at makapaghikayatin po ito sa atin. Basahin po natin una itong Marcos chapter 1 verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. So bago simulan yung mga gawain sa araw na yon, naglaan ng oras ang Panginoon sa kanyang pananalangin sa Ama. Ito, nakaset talaga ito. Early in the morning. In the early morning while it was still dark. Ayon po dito. Hindi natin sinasabi na ganito, no? Pero kung kaya natin, pwede naman. Ang kinukuha po natin kaisipan dito, paglalaan ng oras sa pananalangin sa Diyos. So bago simulan yung gawain sa araw na yon, ganito ang ginagawa ng Panginoon. Isa pa pong paglalaan ng Panginoon sa pananalangin niya. Sa chapter 6 ng Marcos pa rin, sa verse 46. Pagkatapos na makapagpaalam siya sa kanila, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Dito naman po, makikita natin, after ng working hour ng Panginoon ito Matapos yung maghapon na yan, naglaan ng oras ang Panginoon para manalangin. So again, ang point natin, paglalaan ng oras. At sa panahon po ng mga alagad, nagpatawag ng pulong yung mga alagad. Dumadami kasi yung kanilang mga pinapangasiwaan sa church nila. Kailangan nila ng tulong ng buong kapulungan. So pumili yung mga kapatid ng mga kapatid para sa ibang gawain na itinalaga. Tapos yung 12 alagad, saan yung ministry nila? Basahin natin itong Acts chapter 6 verse 4. Samantalang kami, yan yung 12 alagad, bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. So yung point pa rin po natin na paglalaan ng oras sa pananalangin. Ang Panginoong Hesus nagpakita ng halimbawa Itong mga alagad, ito sinasabi nila, but we will devote ourselves to prayer. No, kung mahalaga po para sa atin yung pangangaral ng salita ng Diyos, ayon dito, di ba, yung pangangaral ng salita ng Diyos, paglilingkod sa salita, ministry of the word. Kung mahalaga yan, kasing halaga din po na ministeryo yung pananalangin natin sa Diyos. Kaya tuloy-tuloy at maging bahagi ng ating buhay Kristiyano ang pananalangin. Kaya maglaan ng oras. Devote ourselves to prayer. No? Iukol din natin yung ating sarili sa pananalangin. At sa ating pong pananalangin, magtiwala tayo sa Diyos. Yan po yung number 3 na aplikasyon natin sa ating lesson. Magtiwala sa Diyos. Tulad ni Jacob, dahil kilala niya yung Diyos, nagtitiwala siya sa kakayahan at sa katuparan ng pangako ng Diyos. Sabi po sa Genesis 32 verse 12, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Alam ni Jacob yung pangako ng Diyos at nagtitiwala siya na kaya ng Diyos na tuparin yung mga pangako niya, yung pangako ng Diyos na yan. So tayo din po, magtiwala tayo sa Diyos
Tulad ng turo ng Panginoong Hesus tungkol dun sa persistent widow, di ba? Yung kinukulit ng byuda yung isang hukom. Yung hukom dun, tiwali eh. Hindi kagalang-galang na hukom yun. Pero persistent yung byuda. So tayo naman po, ang kukulitin natin, matuwid eh. Ang kukulitin natin, makatarungang Diyos, mabuting Diyos. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa parabola na yon, dun sa persistent widow, sa 18 ng Lucas sa verse 7. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya ipaghihintay niya ng matagal? Day and night, dumaraing sa Diyos. So, lagi tayong manalangin at magtiwala sa Diyos at huwag tayong bibitaw sa Kanya hanggat hindi niya tayo sinasagot. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya. Kaya magtiwala sa Diyos. At gayahin natin yung sinabi at matibay na pakikipagbuno ni Jacob. Ayun dito, hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo. Mag-uumaga na yan, magdamag na silang nagpapambuno. Injured na niyan si Jacob eh. Pero hindi siya bibitaw hanggat wala ang basbas. Tinuturoan tayo po na huwag bumitaw sa pananalangin sa Diyos. Hanggat hindi niya po binibigay yung pagpapala sa atin, huwag tayong bibitaw. Lahat ng takot, lahat ng mga alalahanin, idulog natin yon lahat sa Diyos. Panalangin natin, makipagbuno tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. So magtiwala tayo sa Diyos, maghintay, huwag bibitaw hanggat hindi tayo pinagpapala, hanggat hindi napapayapa ang isip, hanggat hindi tayo binabasbasan ng Diyos. Diba? Magpatuloy. Sabi dito, I will not let you go unless you bless me. So nawa nakatulong ang pag-aaral natin ngayon para tayo po ay tuloy-tuloy, matyaga, may pagtitiwala at nakikipagbuno sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Idulog lahat sa Diyos. Mga alalahanin mo sa buhay, mga takot mo sa buhay, mga relasyon na sira, mga nakaka-stress, lahat idulog lahat sa Diyos. Idalangin lahat natin sa Diyos at asahan po natin na kinakatagpo ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Meron tayong Ama na makapangyarihan, Ama na makatarungan. Meron tayong mapagpalang Ama. Magtiwala tayo at patuloy na manalangin sa Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Sumayin niyo po ang kapayapaan at biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat po.